Yo, what is up guys? Welcome back sa channel natin. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo lahat. Ako eto, medyo stressful yung simula ng taon ko, no? Pero okay lang yun. Ganun talaga. Kaya nga gumagawa ako ng mga ganitong videos, no? Para outlet ko na rin, no? Kasi syempre sa work, yan, medyo maraming intindihin, lalo na pag start of the year, no, ang daming pagbabago, ang daming inaayos. Yan. Pero anyways, okay lang yan, ganun talaga. Mahalaga, nagpo-progress tayo, no? Sabi ko nga sa hashtag natin, dahan-dahan pero sigurado. Yun. Okay. So eto na nga, siguro yung video kanina, no, baka natakot kayo doon. Pero it's not to scare you guys, no? Mga kasabwat. Para lang yan sa itong video na to is para sa awareness nyo rin, no? Kasi ang daming natatakot doon sa video na yun. Credits nga pala doon sa may-ari ng video, no? Nakita ko lang siya sa TikTok and ang dami kasing comments doon na parang natakot sila. Bakit daw ganun yung nangyayari, no? So bakit daw nagpapasa yung tattoo? So sagutin natin sa video na yan. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka sa channel na to or kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na at click mo na rin bell icon para nanonotify ka tuwing may bago tayong video. Dahil every Saturday 7 PM nag-upload tayo ng bagong video. Okay? Yun. So ayun na nga, no? Unang tanong, no? Bakit nga ba nagpapasa yung tattoo, no? Sagutin natin yan kasi ayoko naman na, kasi yung pinakita kong video kanina is yung tattoo niya is, alam ko if I'm not mistaken, signature yon ni Wang Od, no? So baka kasi matakot yung iba na hindi na magpunta doon. Sayang naman, no? Especially ilang taon na kasi si Wang Od and baka hindi na sila magka-chance na makapagpatattoo sa kanya, no? So yun. Ang intention ng video na to is para maging aware kayo at hindi matakot doon sa nangyari doon sa video, no? Okay, so bakit nga ba nagpapasa ang tattoo? Normal ba to? At bakit parang nakakatakot nga kasi siya, no? Kasi yung tattoo tapos may pasa tapos kasabay pa ng healing process. Yan. So explain natin yan. Una sa lahat, normal yun, mga kasabwat. Normal na reaksyon ng katawan natin yan, no? Kasi kapag ang katawan natin nasasaktan, syempre tattoo is trauma din yan sa balat, no? What I mean in trauma, hindi naman sa isip, no? Nasasaktan yung balat natin, nasusugatan. So kapag nasasaktan yung balat natin, ang tendency is yung katawan natin is nagsesend ng mas maraming dugo doon sa part na nasasaktan. Okay, kaya nga 'di ba pag sinuntok, pag tumama sa kung saang matigas na bagay yung katawan natin, nagpapasa siya kasi nga ganun mag-react yung katawan natin. Nagsesend siya ng mas maraming dugo. Yun yung reason kung bakit siya nagpapasa. So, ganun din sa tattoo. Siyempre, pag nasaktan yung part na yun, nagsesend ng mas maraming dugo doon, ang tendency is nagpapasa siya. Yun. Kasabwat, bakit naman yung mga tattoo ko hindi naman ganun? Bakit yung sa signature ni Wang Od? Not sure, again, hindi ko alam kung si Wang Od mismo yung nagtattoo nun, no? Naitag lang din ako doon sa video. Tsaka may mga nag-send sa akin, no? So hindi ko alam yung context nung sa video. Yan. Bakit yung sa akin hindi naman nagpasa? Diba? Ang laki pa nga ng tattoo ko, hindi naman nagpasa. Bakit yun? Ang liit-liit lang. Parang 3 tuldok lang. Ang laki ng pasa. Well, mga kasabot, iba-iba kasi tayo ng katawan, no? At ng reaction sa mga nangyayari sa katawan natin. May mga posibleng rason yan. Una sa lahat, kapag masyadong malalim yung tattoo, no? Ibig sabihin, mas masakit siya. Kung mas masakit siya, ganun yan, nagsesend yung katawan natin ng mas maraming dugo sa part na yun. Pangalawa is baka sobrang baba ng pain tolerance
ni client, no? So kahit hindi naman ganun kalalim yung tattoo, hindi naman ganun ka bigat yung pagkakagawa, ang utak ni customer, no, is nasasaktan siya kasi nga baba lang yung pain tolerance niya. So nagsisend pa rin ng mas maraming dugo doon sa part na yun, no? But as what I can see doon sa tattoo is medyo tuldok lang siya pero medyo nagsugat siya, no? So ibig sabihin medyo malalim nga yung pagkakagawa. So nasaktan yung balat, nagsend ng mas maraming dugo doon, nagpasa yung part na yun. What else? Sabi nila baka daw na tetano kasi nga yung gamit daw doon is baka hindi malinis or whatsoever. Yan, isa sa mga comments yan doon. Ang alam ko, no, gumagamit na rin sila doon ng ink na ginagamit talaga sa balat, sa tattoo, no? So pang professional yung gamit nilang ink. Although yung alam ko yung gamit pa rin is yung tinek, kung hindi ako nagkakamali, pero sabi nila meron din daw karayom na talaga yung gamit. Hindi natin alam kung paano nagawa yung dun sa tattoo nung nasa video na pinakita natin, no? Pero whatever na gamit yung ginamit dun is nasa balat pa rin ni customer yun, ni client. Kasi kapag kasi natetano siya, mamamaga talaga yun. Tsaka lalagnatin si client. Kasi yun yung sabi nila, baka daw natetano, diba? Lalagnatin si client kapag ganun. And siguro kung ganun yung nangyari, na-explain niya sa video. Pero parang hindi naman, kusa naman siyang gumaling. So feeling ko, nasaktan lang talaga yung part ng balat na yun, no? Kaya siya nagkaganon. Pero it's possible, no? Tapos ininda lang talaga or hindi lang talaga ininda ni client or nung tao doon sa video yung sasakit nung tattoo. And good thing kung nateta naman yun is hindi siya lumala or hindi nagtuloy sa kung anumang mas malala pang pangyayari. Pero kung sa inyo man mangyari yun, most likely talaga is magkakalagnat kayo. And kapag ganun yung nangyari, I suggest you consult a doctor na para ma-injection na kayo ng anti-tetanus, no? Or kung ano mang gamot yung kailangan ibigay sa inyo, no? Kasi nangyayari din talaga yun. And nothing against dun sa traditional tattoo natin sa Pilipinas, no? Pero meron kasing mga noon pa, marami na akong narinig na balitaan about sa mga natetano dun sa pagpatatattoo nga doon. Well, it's part of it naman. So siguro para sa akin, expect natin yun kasi nga it's the traditional way, no? Especially noon, parang 10 years ago nung sumikat talaga yun eh. Kung yung gamit pa nila is yung mga lumang ginagamit nila noon, siguro it's possible. Pero alam ko talaga ngayon mas pang-professional na yung mga ginagamit nila. At ayun, sabi din dun sa ibang comments na nakita ko is baka daw allergic reaction. Pero hindi ganun yung itsura ng allergic reaction eh. And if allergic reaction man siya, parang sobrang baba ng percentage na magkaroon ka ng allergic reaction doon. Siguro kung yung tinik pa nga yung gamit, pwedeng allergic ka dun sa tinik na yun. Or sa ink kasi sobrang halos wala pa akong na-experience o nakita na naging allergic sa black ink. Sa red ink, oo, yan. Pero sa black ink halos wala. Pero kung allergic man yun, kung parang allergies man siya, is syempre, it's better to consult a doctor. Pero yun, sabi ko nga, normal talaga siya na magpapasa kapag nakaramdam ng sakit yung balat nyo, no? So kung mangyari yun, huwag kayong matakot. Hayaan nyo lang siyang gumaling. Mawawala din yan, no? Pero kung halimbawa, talagang nilalagnat na kayo, masakit talaga yung tattoo, namamaga, well, I suggest, consult a doctor. Pero kung hindi naman, hayaan lang natin siyang gumaling. Normal yun. Okay?
Yun, sana may natutunan kayo dun sa mga in-explain ko at sana hindi kayo natakot dun sa video at huwag kayong madala na magpatattoo, especially dun kay Apo Wangod kasi national artist na natin yan, treasure na yan na maituturing, no? So, huwag kayong matakot, sulitin natin habang nandiyan pa siya. Okay, yun lang. Again, kung hindi ka pa nakasubscribe or kung bago ka sa channel natin, subscribe ka na, like mo na rin yung video na to kung nagustuhan nyo, at click the bell icon para na-notify ka tuwing may bago tayong video. Okay, yun lang. Peace out.